kundi magmapuri sa ganito, ang lumuluwalhati na kanyang naunawa at kanyang nakilala ako. Yun ang dapat natin gawin, mga anak ng Diyos. Praise God! May trabaho ako. Kung hindi ako siguro matalino, kung hindi siguro ako kapos ng police force, hindi ako nakalaga ng trabaho. No! Kung matalino ka, huwag mo ipagyabang yan. Kung may kayamanan ka, huwag mo ipagyabang yan. Kung ikaw ay may magandang hanap buhay, huwag mo yan ipagmayabang. Ang sabi ng Panginoon, kundi magmapuri sa ganito. Ang lumuluwalhati na kanyang unawa at kanyang nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob. Ang dapat ko palang ipagmapuri ay yung kilala mo ang Panginoon. Amen? Praise God, sa tama sa iyo, Panginoong Diyos, napakabuti mo, hallelujah. Yung pala ang dapat na gawin sa mga nagkakaya. Hindi pa rin dapat kapagbayabang kung siya'y matalino, kung siya'y mayaman, kung siya'y makapangyarihan. Ang dapat palang gawin ng isang Kristiyano, ang sabi ng Biblia, 1 Corinthians chapter 1, verse 21, na ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. Siya ang dapat nating purihin. Hindi yung ganda ng trabaho natin, mga kapatid. Pero ang pinakamasarap, Lord, sa tama, binigyan mo ako ng magandang trabaho. Yun ang gusto ng Diyos, di ba? Hindi yung, anong trabaho ng Brother Donoy? Respect. Ay, respect tayo ko wala. Wala ka respect na alam. Ako ganito. Hindi ka lang ang gusto ng Diyos. Amen? Na kinukumbalan natin ang ating estado sa buhay sa iba at kapag mas mataas ka, mayabang ka. Sa kalagaran. Diyan sa ano? Ibig-jogin pala yung eskwelahan mo. Ako, maganda yung pinag-alalan ko, lasal. Kaya lasalot, maraming lasalot. Alam mo, maraming nagkala sa lasal, lasalot ng buhay. Diba? Pero napakasarap, diba? Yung ikaw ay matalino sa academic, pero napaka-humble mo. Praise God. Ang pinupuri mo lagi ang Diyos. Doon napupuri ang Panginoon. Diba? Napakasarap mga kapatid. Ang ganda ng position mo sa trabaho. Diba? Tapos, yung position mo na yan, para kang ulit ganun, nakaposisyon. Diba? Manager ka. Director ka ng isang magandang company. Pero, kung ikaw ay kumilos, parang walang posisyon mataas. Ang problema sa ibang mga Kristiyano, dahil lady pa lang, deadman pa lang eh. Yabang na kung sa ng church. Diba? Lieutenant pa lang sa company, hindi pa nga supervisor eh. Kung basta, alam mo, big boss na. Hindi mo na mautos sa mag-walis. Ha? Pero napakasarap, no? Manager ka na isang magandang company, tapos nagwawalis ka pa rin ng church. Hindi yung manager ka sa labas, pati sa loob ng church, manager ka pa rin. Hindi ka lang, mga kapatid. Sa labas lang yung magiging manager nyo. Sa labas lang yung magiging pantas nyo, pagdating sa loob ng church, tayo ay pantay-pantay bilang magkakapatid. Amen. Nakapagpapagpapag mo. Hallelujah! Hallelujah! Napakasarap mga anak ng Diyos. Pagdating sa loob ng tahanan ng Panginoon, walang amo, walang naglilingkod sa amo. Lahat ay pantay-pantay, di ba? Hindi, yung iba, amo, pati sa loob ng church, feeling amo pa rin siya. Mga anak ng Diyos, hindi ganun. Tubarin natin ang lahat ng ating mga korona. Yes, sa harap ng ating Panginoon, ano ba ang sabi ng Biblia? Yung 24 elders ng mga korona, sa harap ng Diyos, yung korona nila, kailan itinatapon. At kinuyong po sila at pinupuri ang Panginoon. Wala sila doon manager, walang supervisor, walang amo, walang mayaman, walang makalito, walang bandas, walang makapangyarihan. Lahat ang korona sa ulo ay kanilang inaalis. Amen? Meron na din, alala din ko, mayabang yan, di ba? Alala din na yan, mayabang yan. Mga anak ng Diyos, hindi dapat tayo gano'n. Ano ba na meron tayo sa labas, pagdating sa harap ng Panginoon, tumilis tayo na walang anuman. Sabi nga ni Pedro, ako isang alipin walang kabuluhan. Hallelujah. So mga kapatid, bakit maraming lumalakad sa
Taliwas na kalooban ng Diyos. Kasi mayroon niyang pakinabang na inaabangan. May pera kasi dun eh. Sa paglakad sa kalooban ng Diyos, maraming tiisin. Nakuha niyo ba? Sa paglakad sa kalooban ng Diyos, maraming tiisin. E kung nalakad ka sa permissive will, kaya ka ng loto, may tsamba ka pa dyan. Diba? Sino ba ang tumataya pa ng loto dito? Tumataya ng wedding. Mga kapatid, hindi ka looban ng Diyos yan. Bakit ako tumama? Ito naman tumama dyan. Nasabi, bakit ako tumama? Tanungin mo ang sarili mo, bakit ka tumama? Kung may tumama na dyan sa loto, o kaya sa wedding. Pero sa spiritual po, hindi ang kalooban ng Panginoon. Hanapin natin ang buong kalooban ng Diyos. Hallelujah. So mga kapatid, kung talagang mahal nyo ang Panginoon, ang ating Diyos, ano man problema meron tayo, alang-alang na lang sa Kanya. Pagtiisan natin yan. Amen? Pagtiisan natin yan. Pasayin mo ang krus mo. Kaya naman tayong krus, mga kapatid. Ating balikan ang Numbers. Ang Numbers, chapter 22. Sabi ng Biblia, sa verse 20, at ang Diyos ay naparoon kay Balaam ng kinagabihan at nagsabi sa kanya, kung ang mga taong iyan ay nagsiparito upang tawagin ka, bumangon ka, sumama ka sa kanila, mulat ang salita, lamang na aking sinasalita, sa iyo ay siya mong gagawin. Bakit tayo pinahintulot? Matigas kasi ang puso ni Balaam. Na-convert ng peso, na-convert ng dollar, na-convert ng ginto. Binago niya ang kalooban ng Diyos dahil sa lapi. Binenta niya ang kanyang kaluluwa sa lapi, mga kapatid. At si Balaam ay bumangon. Diba? Hindi ko maintindihan bakit ang mga kapakilan. Sa kabila, ang sabi ng Biblia, huwag mong putulan ang ibuhok, huwag pakita ng putol. Sa kabila, ang sabi ng Biblia, ang babae, huwag makamit ang damit ng laki, huwag mong pantalon, at alam pa nilang pantalon, matagal ang bili ko yan, ha? Matagal ang bili ko yan. Focus ako sa matagal na bili ko yan. Sa mga bugahan, may go-is pa kayo ngayon. Matagal na bili ko yan, nag-short pa rin sa bahay. May matching pang make-up, saka lipstick. Walang kalikuan meron sa church ngayon, mga kapatid. Walang kalikuan sa church, mga nangkatay may kalikuan. Hindi kalooban ng Diyos yan, kalooban mo lang yan. At bakit niya pahintot ng Diyos? Matigas sa puso mo. Yan ay permissive will. At wala pong permissive will na walang salot. Hindi ka mawawala ng salot. Ano ang nangyari kay Balaam? At ang gamit ng Diyos ay nagmigas sapagkat siya ay naparoon. Kung talagang binago ng Diyos ang kanyang utos, bakit nagalit ang Diyos kay Balaam? Kung baga sa isang anak, ay, alis muna ako hindi pwede. Tay, alis na ako, hindi pwede. Hindi nang tawag eh. O sige, bahala ka, umalis ka. Umalis niya. Sabi ng tatay, tignan mo itong tatang anak. Sinubukan ko lang kung talagang hindi siya aalis. Kung sinabi ko lang na umalis ka, umalis ka. Sinubukan ng Diyos ipadaan. Sige, kumaroon ka. Kumaroon na. Pero dapat ipabasihan yung unang salita ng Diyos, mga kapatid. Pinahintulot ng Diyos si Balaam dahil yun ang gusto ng kanyang puso. Kung hindi ka looban ng Diyos, magpaputol ako ng buhok, bakit?